Mr. Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Naku, good evening, brothers and sisters. Andito na naman tayo at happy tayo ngayon kasi nandito si Sister Ambi. Sabbatical na hindi sabbatical. Ganyan kasi nag-undergo si Ate Ambik ng maraming ngayon, trials sa health. Kaya wala siya ng matagal. Bumalik ako because of love for community. Yes. It's February, the love month, di ba? Yes. Love for God, love for community. Kaya nandito ako, balik tayo dito. Amen. Brothers and sisters, today is the 2nd of February in the year 2025. Yes. Jubilee year, ano? Yes. And it is the feast of the presentation of the Lord. It's the World Day for Consecrated Life. It is Pro-Life Sunday in the Philippines. Also, it is a day of prayer and awareness against human trafficking in the Philippines. Brothers and sisters, tapos na ang Pasko, tapos na rin ang January. It is the 4th Sunday in Ordinary Time. Amen. Balik tayo, no? Balik tayo sa ating regular, hindi regular programming, regular counting of yung season, no? Ordinary time na hindi naman talaga ordinary. Our theme for today, plenary indulgence. So, ang Jesus, Mary, and Joseph po, mapapakinggan natin sa DZWT every 6 p.m. on Sundays. At syempre, para sa ating mga nanonood sa YouTube at saka Facebook, yan. So, pwede nyo din pong ma-access ang ating programa dito sa mga platforms na to. Yan ang kagandahan ng social media. Ang Sacred Heart Community, it's our office or our center. Nandito po kami sa Sangkabalan basement ng Baguio Cathedral Compound. It's the building behind the Holy Face Chapel. At syempre, pag meron tayong mga prayer requests, pwede po natin isend sa 0945-5093-265. Be assured of our prayers because really, we have the daily intercessory and healing prayers, 7 p.m. Tumigil lang po kami ng isang linggo to give quality family time. Pero balik na naman po kami for all your prayer requests. And tonight, thank you, no? Andito si Sister Chia, Ma'am Chia, and si Sister Erlinda. Ako nagwe-welcome yung Welcome! Namiss ka namin. Namiss ka namin. At mga kaibigan, mga kapatid, kakabsat, ngagdang-dangag, syempre, always and always, no? We open this program
with the prayer to be led by Sister Erlinda. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapagpahayag muli ng inyong mensahe sa aming mga tagapakinig. Saan man po sila naroon, ano man po ang kanilang ginagawa, ano man po ang kanilang mga suliranin, kasama po namin sila sa gabing ito, lalo higit sa aming panalangin. Lord, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Gayun din po ang aming radio program. Bless mo po. Ikaw po ang siyang laging manguna sa bawat sasabihin namin. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu upang maunawaan namin kung ano man po ang topic namin sa gabi ito. Ang lahat na ito ay naalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kanyang ina na si Maria. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oo. Hindi tayo makaurong kung wala si Mama Mary at saka ang Espiritu Santo. Amen. And so we start today's again, not only with the prayer but with this beautiful song, the Saint Teresa's Prayer.
So, tagtanga Rabii, Sister Ambik, we will forgo yung every Sunday Gospel reflection natin, no? But instead, kasi ano ba yung is-celebrate natin sa taon na to? Jubilee. Jubilee year. Yan. So, oo, Jubilee year. Pero, But what is it all about? Oo, ganun, Kanya matindi diba? magpagada ng Jubilee Yun. year. Alam niyo, ang pinakamaganda kasi dito, sa Jubilee year na to, yung mga grasya na pwede natin kunin sa Jubilee year na to. Kaya sabi ko, mas maganda, umpisahan na natin ngayon para marami tayong makukuha na grasya hanggang sa mag-end ito. So, ito pala ay nag-start nung December 24 last year, no? Nung inopen yung Jubilee year, Jubilee door, I should say, hanggang sa January 24 ng 2026. Yan. The Catholic Church, it declared 2025 as a Jubilee year. And then, ang theme niya, Theme of Hope. Pilgrims of Hope. Oo, yung talagang, with all the chaos niya, ang gulo-gulo ng mundo. No? And here comes Pope Francis saying na, the coming year is a Jubilee year and our theme, Pilgrims of Hope. We are all pilgrims, ano? Yes. On our end, we are on a journey going to heaven. We are going to the Lord. Kanya. And dahil nga magulo ang mundo, kailangan natin ng pag-asa. It is only hoping in the Lord and believing in the Lord na talagang we can journey ng hindi masyadong mabigat at hindi masyadong mahirap. Mas may struggle, sobrang hirap. Pero tayo ba na nasasanay na umasa, mag-hope in the Lord? Yes. Hindi ba? Gumagaan? Yes. Mahirap, pero mas magaan compared to others. So, the Jubilee year was inaugurated nung si Pope Francis. He pushed the holy door of St. Peter's Basilica on Christmas Eve. Gaya ng sabi ni Sister Emily, December 24. Ito pala, napakagandang ceremony, no? Yes. Oo, and Very solemn. oh, very solemn. After that ceremony, the door at the St. Peter's Basilica remains open for a year to allow pilgrims to pass through. Ano yung gesture na yan? Bakit may ganon?
Oo. Para noon makumpleto yung experience natin for receiving. Yes. Receiving indulgences. Ngayon, ayan kayo. Explain natin ngayon ang indulgence. Oo, kasi most of the time, ano ba yung indulgence? Parang, ako nga parang naririnig ko lang yun nung matanda na ako. So, kung may mga nakikinig dito na mga bata pa, ganyan, no? Or ano, maganda na maalaman natin kung ano ba yung indulgence. So, ang ganda nung sinabi ni, nagkaroon kasi kami ng yung panang catechist nung January, no? In-explain ni Father Rolly Buyagan ko, ano ba, bakit ba kailangan nating magkaroon or to receive that grace, yung plenary indulgence, or even partial indulgence kung wala yung ganito, no? Bakit ba kailangan natin yun? Kasi ganito daw yun. Pag tayo nagkasala, di ba? Or tayo nasugat, kunwari nasugat tayo, di ba? Kahit nag-heal yung sugat natin, pero meron pa rin yung lamat, peklat, ganon, no? Ganon din tayo. Pag tayo nagkasala, we are hurting the body of Christ. No? We are hurting the body of Christ. Ngayon, pag tayo nag-confess, nawala na, nag-heal na yon, nawala na. Pero, andun yung scar. Nasaan yung scar na yan? Parang yan yung naiipon sa purgatorio. Yan yung tinatawag na temporary punishment. Kung na-avail natin ang kahit partial or plenary indulgence, ang mangyayari nun, matatanggal yung mga katuwang na punishment. For example, nagkasala tayo. Humingi na tayo ng kapatawaran, nag-confess na tayo. Pero nandun yung temporal punishment, no? Kumbaga, yung kasalanan na yun, kunwari, dapat 5 years ka sa purgatorio, ganyan. Or 1 year, ganyan. Justice. Oo, yun yung justice. Tama yun. Yun yung justice ni God. Pero dahil sa plenary indulgence, nawa-wipe out yun. Diba ang ganda? Yeah. So, lahat tayo, pag na-receive natin yon, nakuha natin yung plenary indulgence, hindi na tayo sa purgatorio. Hindi na tayo pupunta sa purgatorio. Diretso na tayo sa heaven as long as we are in the state of grace. Yan. Kumbaga, siguro may nagtatanong, ang gagawin ko na lang ganito. Sige, mag-enter ako doon sa door or yung whatever yung requirements, di ba? Gagawin ko lahat yun. Pero patuloy naman na magkakasama, di ba? So, yun ang hindi in the state of grace. Yun ang hindi din dapat. Gawin. Oo. At saka yung intention kasi dapat talagang andun yung intention mo na, ay na Lord, ako, kasi parang, sige, magkasala na ako ngayon kasi, di ba, gagawa naman ako ng ganito. Hindi rin maganda yun, di ba? So, in every sin kasi, meron at meron justice. You have to suffer the consequence of what you did. Yung gano'n. So, isi-share mi kanyayo ti mabalin nga aramitin tapno haan tayo amin ang grigliga tanya ijay purgatorio. Yes. We are aiming for heaven pero meron yung kumbaga sa mahabang biyahe may laybay. Layover. So yung meron kang pwedeng pag-istapan. Laybay sa diyan ka muna, magdusa ka sa ilalim ng araw. Di ba? Yung gano'n. May punishment. Pero, kung ang biyahe Manila to Baguio via TPLEX, kung yung indulgence, mawawala yung lahat ng laybay dun sa TPLEX. Kung meron ka pa mang kailangan na bubunuin, dito ka sa may bandang CPLEX. Doon ka magkakaroon ng kailangan na bubunuin mo kung ano man yung kung saan ka nagkasala. Ang isusuro mi dayto tatno
to make it easier for all of us. Here in Sacred Heart, part of the teachings is this. Kat isumadad to'y kami, tapno, ahanmi mo't sulsulwan, anjay information. Grasya. Jay Sayang. grasya. Kasi, Sister Ambi, ang ganda kasi, halimbawa for this day, no, you did na yung mga requirements. Di syempre, nakakuha ka na ng indulgence. Kung magagawa mo pa na parang may maidadagdag ka pa na sakripisyo para doon. Alam mo yung grasya na yun, pupunta na yun sa mga souls in Naman sa purgatory, oo. Halimbawa, nagsimba ka, tapos nagkuhan ka ng intentions na for the repose of the soul of kung sino man, gano'n. Tinutulungan mo yung soul na yun. Oo. Ay, ang ganda talaga na lahat ng mga chances na binibigay. Talagang we have a God of so many chances. Kaya nga, alam mo, naalala ko, meron yung nagsabi, dapat walang Katoliko sa purgatorio. kasi kumbaga, itong mga to, binigyan maraming teaching sa atin na spiritually. Binigyan na lahat ni Lord na kailangan natin para sa ganun, we are assured of heaven. No? Kaya, Our praise duty God. now is to spread. Oo. Kasi marami rin mga hindi nakakaalam na. Sabi ko nga, tita, parang ngayon ko lang nalaman yan nung matanda na ako. You have a mission. You have a mission to spread. Kaya gusto namin i-share yan. Kaya as early as now, kasi pwede namang pag-usapan natin ito later, pero sayang yung grace kasi. Sayang yung grace. So, ganyan mga kapatid. Isusurungin nung kasatno tayo nga makatanggap, makareceive, and how we can obtain dito bagbagat na yung indulgence, no? Timay sa nga kondisyon di ko nakarod, dahil nga mabarin nga you repeatedly sin. No, thinking na just because there is in that plenary indulgence, you will sin again. Dapat walang ganon. That is what we call detachment from all sin. We are trying to be Christ-like, no? So matututunan natin na to detach ourselves from all temptations and from sinning and offending the Lord. Ano na yung start ng pagka ikaw ay nag-act of contrition? Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. So that is what it's all about. Detach yourself from sin. Yung talagang hanggang matan ang basbaso doon. No, that temptation ka tumaray ka matan nga, you turn your back and say, this is not the way of the Lord. Yeah. And okay, detachment from sin, that's the first. And then, what is the second? No? The second would be sacramental of confession. Oo. Pagka ikaw ay pupunta sa simbahan, na gano'n, to obtain the indulgence, o di clear na yung pero despite yung talagang clear na clear, pumunta ka pa rin sa confessional box, no? And confess whatever sins, big or small, you will have to confess. That is yung step-by-step guide. Confession, and then the next would be Holy Communion. Siyempre, you cannot receive naman Holy Communion if you don't go to Mass. O din, na-minus na yung sin nung nag-confess ka. Tapos, at the start of the Mass again, di ba? And then here comes Communion. One should receive Holy Communion, ideally on the same day, no? Nag-confess ka, and then you have communion. And then, the third would be Prayer for the Pope. The Intentions of the Pope. Itong tatlong bagay na ito, napaka-importante. You can do it a day before you enter the kumbaga, pilgrim church, or after. Pero
pumasok ka na din lang, todo mo na. Oo. Yung palang prayers for the Pope, hindi, baka isipin niyo, ay, DJ, ipapray tayo. Ay na, kung garo ni Apo Rolly, mabalinan ti may nga Our Father, may nga Hail Mary, kang Glory be. Yan. Amo tayo what amin DJ. Basta baga tayo lang, I pray for the intentions of the Pope. Kasi niya, tapos you pray those prayers, and that is enough for that condition. Oo, so those are the step-by-step guide for the Meron pang sistema, faithful. we have to ask God for the plenary indulgence. Ay, oo nga pala. This is very important. Kung hindi Kasi mo kahit ano pala pina-apply mo hinihingi yun, mo. kung hindi mo hinihingi, hindi nga ibibigay. So we have to ask. Also there. So, parang open and close parenthesis pa lang. Yung open parenthesis, yun yung you should be detached from sin. Tapos yung tatlong requirements na. And then yung close parenthesis, kailangan mo hingin mo. You have to ask. Oo nga naman. Ang mga daddy natin, hindi nila alam kung ano yung gusto natin, kung hindi natin. Sasabihin na, ito ang aking wish list. Parang yung kaibigan natin, no? Hindi naman year of mercy, year of hope. So there, no? Now, how to obtain plenary indulgence during the 2025 Jubilee? Meron mga nakasulat doon. Number 1, make a pilgrimage to Rome. Wala na. Hindi na tayo makaka-plan. May plan B. Siyempre. Oo, may plan B yan. Oo. If we can, sasabihin lang natin, siyempre, kung ano yung mga, pero siyempre, the church is not, malay mo, may maglibre sa'yo papunta sa Rome, di ba? Yung ganun lang. So, make a pilgrimage to yun ang isa, no? Isa. Make a pilgrimage to Rome. Kaya lang, understandably naman, di ba? Na not everyone. And then, kung bakit ba naman, dahil siguro mababait ang mga Katoliko, walang mayaman masyado na makakapunta. So, they made naman meron pwedeng gawin na hindi mo na kailangan magpunta sa Roma. Kasi, worldwide, pwede na rin, nagkaroon ng mga tinatawag nilang Sacred Jubilee Sites worldwide. Pilgrimage Church. And sa Pilipinas, parang almost 700 yung the Jubilee churches all over the Philippines. Ito kayo. In the Diocese of Baguio, there are 7 designated churches. And those 7 designated churches are, Sister Chia. Number 1, Our Lady of Atonement Cathedral. Number 2 is San Lorenzo Luis Church in Luwakan. Number 3, St. Vincent Ferrer Church in Campo Filipino. Number 4, San Jose, the Husband of Mary Church in La Trinidad. Number 5, the Immaculate Conception Church in Acop, Tublay. Number 6, San Isidro Rabador Church in Abatan, Bugias. And number 7, Our Lady of Fatima Church in Tuding, Itogon. Diyan ako. No, ayan nyo man nga kaasdagan. You go there, no? And then, siguro naman, hindi naman kailangan yung all 7 churches, no? No. 1, 2, or 3 in the area, diba? Nanggaling ka ng Lady of Atonement, Tapos, after how many days, punta ka naman sa Luwakan, sa St. Vincent. O kung gusto mo makita si Father, yung parish priest na sa Trinidad, Father Rosito. Pag gusto mong dalawin si Father Rosito, dun sa San Jose, the Husband of Mary. Pero syempre, sabi nga ng natin is, yung plenary indulgence, once mo lang yan ma-receive, di ba? So, kung na-receive mo na, nagawa mo na kunwari dun sa Our Lady of the Atonement, tapos gusto mo pa ulit gawin. So, yung grasya doon, pupunta na yan sa Souls in Purgatory. Kaya marami, so kung magagawa natin ito ng hanggang sa naku, ma-empty po natin talaga ang purgatory.
Kung marami tayong nagagawa nito. Oo. So, there so one, make a pilgrimage to Rome, hindi ka Yung makapunta. sinasabi ni Sister Emily, on the same day. Day. Oo, on the same day. Kasi Oo. you can give again. And, oo. Para nun, yung sarili mong mga kasalanan, Purge. Napapurge. Napapurge, oo. So, making a pilgrimage to Rome was one, pero because we cannot afford, there is the pilgrim churches. Number one other, to obtain plenary indulgence, perform works of mercy. Oo. Lahat naman, pwede tayong makalabas ng bahay, no? Except yung mga nuns, yung mga monk, yung mga elderly, yung sick, yung prisoners. Yung mga yon, hindi nila magagawa. Pero tayo, we can spiritually join by doing works of mercy. And, corporal works of mercy. Very proud ako na itong panel na ito. Talaga naman nakita ko. You're visiting the sick or the prisoners. Diba? Yung sa atin sa community, di ba? We have been working with differently abled na mga kapatid, no? Tapos, dumadanaw tayo na nag-evangelize sa yung mga deprived of liberty. Ganyan, and yung kanilang mga pamilya. Tapos, feeding the hungry. Ayan, si Tita Chito, kaya lalaki ng tiyan natin. Feeding the hungry. Ito, kasi baka nagagawa nyo na actually ito, pero hindi nyo lang alam na ito ay works of mercy. So, meron tayong dalawang works of mercy na tinatawag, yung corporal at saka spiritual. Ngayon, yung sa corporal, ito, feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, fourth, shelter the homeless, fifth, visit the sick, sixth, visit the imprisoned, and seven, bury the dead. Yan yung corporal na works of mercy. Yung sa spiritual naman, sa spiritual works of mercy, to instruct the ignorant, ano ibig sabihin nun? Kung ano ang alam mong pwedeng maituro na siguro hindi nila alam. Lalo na sa mga bata, mga teenagers, at saka syempre yung we are in an area where malakas pa rin ang yung traditional faith ng indigenous peoples, di ba? Now we are trying also to yung parang incorporate, to counsel the doubtful. Meron dyan yung, ay Lord, kota na ako sa mga suffering. Asan ka, Lord? Yung mga ganyan-ganyan, diba? So, kakausapin sila na, hindi, this too shall pass. Yung pagsubok lang yan, yung mga ganyan. And then, admonish the sinners. Dyan. Pagam. Dagitaan na, diba? Usually, syempre handa mo nga araramidan ti usto. And we are there as parents to really advise them, admonish. Baga tayo ang ni dyan araramidan na kay it is a sin. Yun. To bear wrongs patiently, coupled with to forgive offenses willingly. Magkasama dapat yan, di ba? Kasi bear wrongs patiently. Ikaw ay falsely accused. Ganyan. Pasensya ka na. Siguro yung nag-accuse sa'yo, hindi niya alam yung ginawa niya. Kasi baka naman na-hurt ka dahil sa tono ng boses ng pagkasabi sa'yo. Di ba? Tapos, forgive willingly. Di ba yun nga ang ating sa community? See the good as you Be ready to excuse. Kahit masakit, makikisuus ka.
Tapos, First comfort. letter, you should say directly to who offended. Yun, Para alam niya naman. Oo, yun din. Ay, naku, thank you for that, Tita Chit. Alam mo, alam nyo dito sa aming community, ano, may teaching. Matthew 18. No, at that, halimbawa, nag-apa kayo nga agasawan, di ba? Nilakay mo at apan mo nga kasao nga, oy, lakay, this is what you did. Hanggang nga mapan nga ang kumpisar, ay, apo, nilakay ko lang. Ikon-confess mo, nilakay mo. No, at daman somebody has hurt you. Mapan kay Jay na tao, you go and talk it peacefully. You know, sometimes tone of voice, no? Haan ka nga agungan. Dapat makapagkumbaba kasjay. Nohan nga ma-resolve, you go to somebody who can advise the person na you have a hinanakit with, nakasakit ka niya. Kasjay. Maganda pag kung pupunta ka man sa ibang tao, yung spiritually stable siya or spiritually sound yung tao niya. Haan nga, kunwari, di nabartag, di mamartag, apan pa lang, ang tito na nga or uncle na nga mamartag, baka ipagalaan si tito, uncle na nga, intakit di beerhausan, di ba? Kas-lakas dyan. So, if you have a problem, you go to somebody who you know will give you a good advice, yung na magkakaroon ka ng peace talaga. Diyan papasok ang community. Kaya tayo nandito sa community. And it is where we get all the very good advices spiritually. Because everyone is growing every day. So, somebody is more mature than the other na pwede napuntahan. Eh, syempre, after bearing wrong patiently and forgiving willingly, you will comfort the afflicted. Kung sino man yung nasaktan, iti give comfort, no? Yung, kasta lang, tibiyag. Life goes on. Ganyan. Things will get better in a few days. And last, ito talaga, ginagawa natin ito, to pray for the living and the dead. Yeah. Oo, pagka yung sa early morning na mag-virtual ka, bago ka pupunta na mag-face-to-face na misa, di ba? Habang gumagayak ka, nakikinig ka na, makikita mo yung haba ng for the intentions of Thanksgiving ba, for the repose of. And then, pag uwi mo ng alas 7 ng gabi, pupunta ka na ng intercessory. Kung minsan yung 10 minutes yata na nakikibasa ka na gano'n. Mamaya hindi pa nakakapag-I believe in that. Praise God, that is what we do, praying for the living and the dead. Yan, yung words of mercy. Thank you, ito ni Sister Emily ni Sister Chit, makikita nga, ni nagadumot yung nagbabakit in the community, no, in the household of Tita Chit. Yung household nila, puros din sila senior. Tapos dadalo sila sa mas senior. Those are, ikatawaan nilang si Kayuban, sige, niya, ang 80 tagadi duman kat mapandang bisitahan dyan 82. Words of mercy to give them what is our theme? Hope. Kasi syempre, mag-isa sa bahay, ang tanda-tanda na, or nasa bahay na dating very active. Kung ako yun, yung ilang araw lang na nakasimento yung pa ako, yung talagang dusak na, di ba? What more for somebody who has to stay home because, immobile yung mga ganyan. Or yung mobile man siya sa loob ng bahay, hindi naman siya maka-go out the door kasi nakagwardya yung anak. Kasi nga, nagbakit ka, hindi ka na pwede lumabas. Ganyan.
Oo. Alam mo, may sinabi si Father Rolly. Sabi niya, swerte daw yun dahil dito. Swerte yung mga ang ministry nila sa BEC nila, sa church nila, yung nagbibigay ng communion. Oo. Tsaka yung, kasi nabibisit nila yung mga sick. Oo. Yun, kaya mag-communion ministry na tayo. Pero, parang nakakatuwa yun na isipin na, ay, may chance ka pa rin pala na gumawa ng for the good of the others. Diba? Yan, kayo, dano-dano. Ito naman si Sister Linda. Ako, vampire. Kasi pinag-donate ko siya ng blood. Dito, Bagyo Tatanya. So, mag-ingat kayo sa mga dengue, mga ganyan. It's sad to say the statistics are high and we have deaths because of the lack of blood. Oo. Kaya kung nakikita nyo yung mga post ko sa Facebook, wala akong ginawa kundi maghanap ng donor. And, you know, thankfully, guys, ako mahingi ako sa inyo. Mas natatouch ako. Gusto ko umiyak. When you tell me, pag nag-thank you ako, ang sinasabi niyo sa akin, thank you for giving us the opportunity to serve. I know, goosebumps. To serve and to be able to do this for other people. Ganun yung, ay, may mga tao pa rin na ganyan. Na yung, sa kanila, na hindi, it's not suffering for them, it's not a struggle for them, na to be of service. Talagang, baka lumampas po kayo sa indulgence dun sa performing yung kasi kung able naman, so, yun, perform works of mercy. Tapos yung that fasting. Ayan, fasting. Ang lagi natin nasa isip, fasting, hindi ka lang sa food. Tayo fast eating. Fast eating. O kung hindi man fast eating, feasting. Sabi sa akin may nagsabi sa akin na dating yung sa mga pioneers sa Sacred Heart, noong panahon daw nila, kahit na overnight, tubig at tinapay lang. Oo. Kaya yung nababalitaan daw nila na umaapaw ang pagkain ngayon sa Sacred Heart. Ang sabi ko, kasi napaka-generous ng mga naibigay. Ganyan. Tapos, nga naman ang lakas ng katawan na joke ko lang naman na yun. Pero, totoo, fasting is one. But also, fasting from worldly worldly things like social media. Tita Mel, sabi, huwag ka masyadong mag-Facebook. Oo, baka naman kasi 2 hours na nagaganyan sa mga TikTok, ganyan, o nanonood ng mga ang isang kwan, di ba, yung dapat babalik tayo to keep the family together. Eat together, pray together. And then, walang cellphone sa table. Yun ang inaano ngayon. Kasi, makita mo, kahit may meeting ako kahapon sa isang restaurant, kakain na ng click. Tapos mamaya, ibis na magkwentuhan, sumusubo. Hindi mo nag-uusap yung anong klase yun. And you will see na it's a family. Tapos kumain na sila, hindi mo man nakita nag-say grace. Naalala ko yung ako. Kasi kumakain kami. Lang siya, 9 years old. Tapos nakita niya yung parents niya. Tapos nagkakasabi. Gumawa siya ng rules. Rules on the table. Number 1, no cellphone. 9-year-old. Sabi ko, itong batang ito, 9-year-old na, pero doon lang natin nare-realize. Hindi ba lately, anong tawag mo, siguro nakita nyo yung ilang
madaling araw ako nagsisend ng yung prayer for St. Francis kasi he fell, or yung meron yung mga Pope ganyan. Francis. Pope Francis. Pope Francis. Yung mga ganyan, ano, madaling araw. Meron din ako isa nakita. The generation prior to this na yung mga ano, na yung meron ng mga gadget. Yung, hindi ba, dahil masyadong mainit, hindi mo na sila lalabas sa mag-aaral. Ganyan. Pagka bumaba na ng konti yung init, tapos pahalos paggabi na, doon lalabas, patintero, ganyan, di ba yung, tapos lagi magkakasama lahat, pamilya, etc. Ngayon, di ba meron daw yung nagkaroon ng brain, I don't know, I don't really know kung may if there's scientific evidence na ang nag-cause ng kanyang brain tumor is too much of the gadget. Yung mga ganyan, di ba? Meron na mga ganyan. So, yun, dapat young and wag ko sabi adult. Wag ko sabi old, adult. Young and adults, no? Both should be fasting from social media. Yeah. Oo. And then yung volunteer to come, like Sister Mel and Sister Lenny and Sister Mercy. Volunteer to come to Sacred Heart and share. Si JMJ. Kaya po, ito na lang po ang i-share nyo yung ating mga radio program, yung ating mga prayer meeting, para maiba naman yung kanilang yung papanuroid, hindi lang yung mga gumaganyan-ganyan sa TikTok. So, and then supporting works of a religious or social nature, like what we are doing now. Nice. Pero hinay-hinay lang, baka nga lumampas tayo. And then supporting, defend, and protect life. Yes. Oo, lalo na, gaya ng sabi ko, this Sunday is, awareness. Oo. No, marami tayong, this Sunday, we are praying for a lot of things. No? Pro-Life Sunday, today's Pro-Life Sunday, and then Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Di ba? And then, ano pa? Marami. No? This Sunday. So, baita, kakabsat, starting whenever, nakita mo, baka, dati dumdumang ditangad tiga abatan, kat mapangkaan, jisimbakan, San Isidro Labrador. So actually, parang ang ginawa ng bishop, kasi yung local bishop ang mag-assign ng mga yan. Itong mga churches natin dito sa diocese ng Baguio, yan yung actually yung mga vicariates, per vicariate in Castalla. At kakadwa, no? Mapan kayo itang simbahan, tapos, mapan kayo, siyempre, i-ready yun, what is the open parenthesis? Detach from sin. And then yung 3 conditions, go to confession, hear Mass and receive Holy Communion, and then pray for the intentions of the Pope. Lastly, you will not get it, if you will not receive it, if you don't ask. So you ask for it. Lord, I am here. I try my best to do all the requirements because, Lord, I need your help so that I may receive plenary indulgence. Saka hindi naman, just in case na they will not receive the plenary, meron namang partial. So they are still entitled to partial indulgence. Tuhan nga marami aming dipichay mo na kabanan adalat ta iti grasya na. Iso nga awan ti sayang nga never, kumbaga ni sabi never a dull moment with the Lord. There is always something waiting for you. The Lord has an open hand, open arms. His hand is there, reaching out to you. This is what I give you, and then tinatanggap din niya yung iyong parte. So,
there, brothers and sisters. That is what the Jubilee 2025 is all about. The theme, Pilgrims of Hope. Let's not lose hope. And let's do this the whole year round. Yes. If we can do it every day, no? And added to that, at dati ruangan ito'y ayanti cathedral nga kunana adoration room ay katapan nyo nga bisitahan the blessed sacrament. Stay with the Lord, no? Feel His presence, feel His embrace. Today is February 2, start of the love month. For love of God, we are all here as we sing the prayer of Saint Francis. Channel of your peace, where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, your faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's darkness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned. In giving to all men that we receive, and in dying that we are born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Yes, Lord. Ito tama niya. Oras, Lord, we want to ask for your graces of healing for all those who are in their homes, in the hospitals. Kadagiti amin ako nga tumangdawat iti kararag kada kami. Kadagiti amin ako nga agdengdengeg, amin nga buya dito nga programa, Lord. Each and every one of them, Lord, siguro adati itudulin da iti puso da nga kayat da nga ipagaka na kayo. And so, Lord, we lift them all up to you. Lord, we ask especially for your grace, your healing grace. Touch all those who are lying in bed. Lord, nagiti awan iti pagkatang dati agas dapat at iti dalangan balay. Lord, nagiti pinaawidan iti ospital, Lord. Awanan iti chance da agbiag po nada. Pero yun, Lord, you are the giver of life. And you know kung kailan po ito nukatno maibrab na ito nga. And so we lift up to you, Lord. Amin nga tatao nga agrigrigat tata. All those who are physically challenged, mga sick because of cancer, of
kidney disease, liver failures, dagiti na stroke, nga handan paralyzed na, Lord, dagiti nalangan balay. Lord, kamat iti grasya, dagiti agaw awil kalakwala, dagiti ayatan na tibiyag, dagiti caregivers na. Nasabay na ko man, Lord, na makita da ka kadakwada, dagiti marigriga, dagiti agsaksakit na kabagyan da. May there be healing, Lord, of our land, of our world. Lord, we want to bring you back in our homes, in our relationships, in our family, in our community, in our country, in the whole world. Nakita may ako iti napasamak iti sa bali ang lugar, iti California, and it's really devastating. Lord, may they find hope in you, dagiti na ikan na naawanan. And may they find you through their pains, through their hindi kinaawanan. Sa pila ko matasikati, mapirukan ka. Please, Lord, come back to our world, come back to our life, because we need you. We can do nothing, we cannot do anything, Lord, without you. We ask your forgiveness. Pakawalan na kami. Kansapay kumaapo, tutuloy mo, nag-agasan, nagitisak sa kimi, whether physical, nagiti relationship mi, iti moralidad mi, apo, sika kumaapo, ti paninga, goal mi, sika kumaapo, ti mang-agas ka na kami. And for all of this, Father, we pray through your mighty, through the pains, through the sufferings of your Son, Jesus on the cross. Amen. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph, Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph, May I bring forth my soul in peace with you. Amen. and together we pray, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.